halimbawa po, no, sabihin niya na, mainit ang ulo ni tita, no? So, unawain natin. Tapos halimbawa sabihin, mainit ang ulo ni tito, unawain natin. Tapos bandang huli niyan magsabi na, sorry, pamangkin, sorry ha, mainit yung ulo ko kanina. Sabi, tita, okay lang yan. Tito, okay lang yan kasi naunawaan ko naman po, no? Alalahanin natin, mas mapalad, no? Mayroong nakalagay sa ating moral na gawin, mapalad ang nagbibigay sa tumatanggap at pwede rin nating i-rephrase po yun, no? Pwede nating i-quote, no? Pwede nating mas mapalad ang nag-uunawa sa inuunawa, no? Di ba maganda pag yun ang ating siya, no? So yan, balikan na po natin si Job. So pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanyang Panginoon sa bandang huli, no? So kung may mga pagsubok na tayo sa buhay, tanggapin natin ang buong puso tulad sa ginawa ni Job. Ang sabi ng kanyang asawa, sabi niya, Job, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na, no? So, ibig sabihin, alam ng babae na pag sumpain pala natin ang ating Panginoon, mamamatay tayo, no? Yun ang sabi niya. Tapos sabi ni Job, maglingkod lang ba tayo sa Diyos? Pupuri lang ba tayo sa Diyos kung sa oras ng kaginhawaan? So, yun ang sagot ni Job. Kung di sa lahat ng panahon. Kasi mayroong panahon po para sa lahat, no? Kaya hindi lang tayo magdiwang sa panahon ng tagumpay. Mayroong isang pamilya, nalugi sila sa negosyo. Tapos ang sabi ng mami, sabi ng nanay, sabi niya, mag-ano po tayo? Mag-celebrate, no? Tapos sabi ng anak, sabi niya, mami, di ba nalugi tayo sa negosyo? Bakit tayo mag-celebrate? Siya ba hindi? Mag-celebrate tayo, no? So, ibig sabihin niya na anuman ang mangyari, dapat tanggapin natin ang buong puso. At tulad siyang ginawa ng maming ito, nag-celebrate. So, ibig sabihin na dito, pag ating i-analyze mga kapatid, ibig sabihin niya no, parang tinanggap niya ng buong buo, tinanggap niya ng buong puso ang nangyari sa kanila, ang kanyang pagkalugi, at sineselebrate niya dahil alam niya na tutulungan siya ni Lord upang makabawi. No? So, ibig sabihin na, kasi mayroong pagtingnan natin, no? So, mayroong nakita natin sa moral na gabay na halimbawa po ay yung magnanakaw, no? Yung magnanakaw pala, kung madakip sila, ayon sa aking nabasa sa banal na kasulatan, kung siya ay madakip, ibalik niya pala yun ng 7 beses, no? So, halimbawa, nagnakaw ako ng isang malaki, no? Na mangga, no? So, halimbawa, dito halimbawa, nagnakaw ako ng isang napakagandang mango, no? Apple mango, halimbawa. Pag madakip pala ako ng may-ari, babayad pala ako ng 7 times. So, ibiro mo yan, 7. So, halimbawa, naghalaga ng piso ang isang mangga, no? So, halimbawa lang piso. Okay, 10 piso. So, pagbayad ko pala yan, pag madakip po, magbayad ako ng 70, no? So, yan. So, yun pala. So, di ba? Pagaganda. Tapos naman, pag malugi tayo, o kaya halimbawa, na-scam tayo. So, halimbawa, na-scam tayo, no? Kasi marami ng scammers ngayon, no? So, aking uulitin po, yung aking pinsan na mayaman, nag-text sa akin, sabi niya, pahiramin mo muna ako ng ganito. Ito yung GCash number ko. Anuhin mo na, bayaran kita bukas. So, biro mo yan. Sabi ko, ang yaman nitong pinsan ko, bakit naman maghiram sa akin na ganito, ganyan, no? Ganun pala mga kapatid. Sa ating alam, hinahack pala yung ating Facebook account, no? So, kaya yan minsan. Tapos may isa naman, sabi ng isang kaibigan, sabi niya, padalan mo po ako ng pera, ito yung GCash number ko. Tapos may sumunod. Mayroong sabi niya, may PM sa'yo si ganito, no? Ganun pala. Yung mga scammers sa Facebook o sa account natin, mayroon pala silang parang chain. O ibig sabihin pa, hindi lang pala nag-iisa. Ibig sabihin marami sila, mayroong nagpapalo up, no? So kaya ingat tayo, no?
So ngayon, para hindi tayo mabiktima ng mga